Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Ito nga pong ating part 2 and finale ng aking opinion, suggestion, and yung aking full insights dito nga po sa Senate Bill number 1330 or also known as the blockchain, the budget bill ng ating mahal na Senador Bam Aquino. No? Actually guys, hindi ito tungkol sa sinong politiko, hindi ito tungkol sa politika, mag-focus tayo sa mismong layunin ng panukalang batas po na ito. Okay? At again, komento ko lamang ito, opinion, syempre iba-iba tayo, iba ayaw nila, iba pro sila. So, ito yung maganda kasi diyan, no? Ito yung advantages and pros, no? Na tinitignan natin dito sa panukalang batas na ito. Para nga syempre mabawasan no, yung corruption sa pamahalaan. Kaya agree tayo diyan. Ngayon, ito na nga po no. Pero unang-una kasi guys, again disclaimer no. Yun nga no, opinion ko lang ito no. I also studied some business law and other, cryptocurrency, finance and investment things, no? Kaya syempre, aware naman tayo sa mga topics na yan para syempre makapagbigay ng knowledge and education po sa taong bayan. Syempre, as a part of the youth, no? As a part of youth, syempre gusto natin makakontribute din tayo ng maganda, no, sa ating society and sa ating community. Okay? So now, eto po, no, kung mababalikan nyo nga yung unang video natin, sinabi na nga natin doon, syempre, yung mga key points, no? Although, hindi pa, ako, personally, guys, no, hindi ko pa alam kung ano mismo yung tinutumbok, nung tungkol sa budget yun, di ba? Na i-record, no? Ma-verify, matrack ng mga tao na nasa blockchain na nga siya, no? Kaya nga blockchain, the budget bill, no? Ilalagay na po sa blockchain technology na kung saan nga again, ang blockchain kumbaga parang yun nga, no, doktong-doktong, blockchain, doktong-doktong, whereas makikita natin doon yung mga transactions, yung mga proposed, no, yung mga proposed budget, no, or even yung mga insertions, sabi ko nga, na talagang nasa talaga. 'Di ba? So paano makakatulong ito? No, 'yun nga yung in-example ko. For example, yung mga flood control projects na 'yan. Sabi ko nga, 'di ba, yung iba substandard, yung iba nga ghost projects pa. Mababalikan natin yung numbers, no. Again, nasabi ko na yun sa unang punto ng video natin, pero ito 'yun eh. Ito yung kasunod nun eh. 'Di ba? Bukod sa mababalikan natin, pag nabalikan natin for example, yung mga flood control projects na yan, makikita natin ngayon, pag pinagkumpara natin yung budget, no, na nilagay doon sa blockchain technology, whereas yun nga, matatrack, mababalikan, makikita ng mga tao, makikita natin dito yung comparison, yung deficit, no, or yung surplus, o kung may posibilidad ba ito ay substandard yung mga projects na yun. O, di ba? For example, no, ang laki ng allocation, for example, sa percentage, no, ng let's say ng annual budget, no, or ng particular budget na 'yon sa kanilang allocation. So ngayon makikita mo yung gawa. O, ibang punto naman ito, no, sa pag-iimbestiga naman. For example, halimbawa, inimbestigahan na. Substandard ba 'yan? Maayos ba yung gawa? Kumbaga, quality ba, no? Nasunod ba yung standardization? 'Di ba? Yung quality talaga na paggawa. So ngayon, pag tinignan mo yan, syempre, malaki yung budget, no? Substandard yung gawa. Ay yun, 'di ba? Doon mo na makikita magkano yung expenditures ng, 'di ba? Ito yung budget, magkano yung in-expend, no? Expenditures, magkano in-spend doon sa project na yun. Makikita mo 'di ba? Makikita mo yung mga numbers kung aligned ba doon sa proposed budget. Okay? So, isa lang yan sa mga marami pang gamit ng blockchain, the budget bill. Hindi lang sa mga projects eh. Siyempre, for example, yung mga NEP nga na tinatawag, no? Yung mga annual budget, no? So, maraming use cases ito para siyempre, hindi nga basta-basta makapag-insertion, no? Or, kumbaga, makapanglamang makapag-corrupt doon sa budget ng pamahalaan, no? Kasi nga bakit nakikita na verify, natatrack, no, ng sambayan ng Pilipino.
Kaya para sa akin, pro ako dito. Sa inyo ba, no? Ayan, no? Ito na nga yung part 2 at hanggang dito na lang, no? Yung aking mga komento dito. Tignan natin yung mga giging progreso pa sa Senado neto at tignan natin yung insights ng taong bayan tungkol dito. So yun lang. God bless you all and follow for more contents like this.